Anniversary COG Subic Family! Hello, hello! I am Lou at ako ang makakasama ninyo dito sa ating online worship service. Kamusta po kayong lahat? Because I am feeling so blessed and excited dahil we have a month-long all-out anniversary celebration. And if it's your first time dito sa ating online worship service, kindly comment down any heart emoji below and we would love to recognize you. And now, here's our announcement for our Jump Pack Anniversary Month. Youth Empowered, gear up dahil sa Saturday na ang Youth Fest. Sama-sama tayong magkaroon ng mind full of God for His Word. See you on August 16 at 5 p.m. At dahil 2 dekada na ang ating church, our anniversary t-shirt is available for only 400 pesos and hoodie for only 800 pesos in color black and white. Available na din ang ating anniversary t-shirt kiddie sizes for only 300 pesos, still in colors black and white. If you want to avail, just contact our Facebook page at Church of God Subic. At hindi lang yan, because our Christian Life Development Program enrollment is ongoing. Kaya naman, let us go deeper in His Word by learning in this process. You may enroll by approaching your C2S leader. At syempre, our revival nights are ongoing, tuwing Wednesday at 7 p.m. Kaya, wag na wag kayong mawawala and together, let us reach the next level of our praises and worship to God. See you! Our Transformer fundraising and Project 70 is still ongoing. If you are part of this, you may turn in your pledges at any time. At kung hindi pa, and if the Lord is touching your heart, do not hesitate to approach Sister Mylene de la Cruz. That's all for our announcements. And now, have a heart willing to worship Him and minds ready to hear His Word. Once again, I am Lou. God bless and enjoy God's presence. Hallelujah! Pwede bang ipalakpak ang mga kamay? Come! Hallelujah! Everybody clap those hands! Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka Diyos! Purihin ka Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Pwede ko bang marinig yung malakas na hallelujah? In 1, 2, 3! Hallelujah! Hallelujah! And today, bago po tayo tumalon, bago po tayo umawit, bago po tayo magpuri sa Panginoon, pwede po bang tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, pinagpalang araw kapatid. Sabihin mo, pinagpala ka ng Panginoon at pagpapalain ka lalo ng Panginoon. Sige po, sabihin mo, pinagpala ka ni Lord. Yung mga nasa likuran mo, pwede mo bang tapikin, sabihin mo, pinagpala ka ng Panginoon. Hallelujah! And ngayong hapon na to, ngayong araw na to, sino dito yung meron kang mga panalangin na gusto mong sagutin ni Lord? Yung panalangin mo sa sarili mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa buhay mo, meron po ba? At pwede po ba nating itaas yung kamay natin ngayon? At pwede po ba nating itong idulog sa Panginoon? Come on, hallelujah! Oh, hallelujah! Tayo pong lahat ay lalapit sa Panginoon ngayong araw na to. Panginoon, narito kaming mga anak mo. Pwede ba yung sitwasyon mo ngayon, hingin mo sa Panginoon? Hallelujah, Panginoon! Narito kami, Panginoon, as a one church, as a one family. Dumudulog kami sa iyo, Panginoon. Lord, ano man ang aming panalangin sa aming pamilya, o nangangailangan kami ng kagalingan, ng restoration, Panginoon, ng financial breakthrough, Panginoon, sa aming trabaho, Panginoon, nais naming ma-promote, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, ngayong araw na to, gusto ka naming maranasan sa lahat ng mga napapagod, sa lahat ng mga nahihirapan, Lord, sa lahat ng
mga hindi okay ang pakiramdam, Lord, ngayong araw na to, Panginoon, nais ka naming maikwentro, nais ka naming maranasan, nais namin maranasan ang yakap mo sa aming buhay. Hallelujah, come on, just utter your prayer to the Lord today. Oh, hallelujah, and God, we pray for your move today. Lord, salamat sa pagpupuri namin. Marami kang panalangin na sasagutin. Marami kang pamilya na aayusin. Marami kang anak mo na pagpapalain, Panginoon. Kaya Lord, ngayong araw na ito, Lord, hindi na namin ito itatago ang pagpupuri namin sa iyo. Bagkus, ibibigay namin ang pinakamainam na pagsamba para sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya, Panginoon, ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng malakas na. Oh! Pwede ba nating ipalakpak ang mga kamay? Oh! Hallelujah! Hallelujah! Come on! Oh, purihin ka, Diyos! Purihin ka, Panginoon! Sino po dito yung sasabihin mo sa Panginoon? Panginoon, araw-araw kitang pupurihin. Hallelujah, come on! Pwede bang ipalakpak ang mga kamay? Ay sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang tigilin pa pagdiriwang na nadarama. Oh, ikaw lamang, Jesus. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ko ay aawit ng papurit pagsamba. Pwede ba nating itaas ang mga kamay? Come on! Araw-araw magpupuri, oh! Ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Hallelujah, come on! Sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ko ay aawit ng papurit pagsamba. Sabay-sabay, come on! Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lamang, ikaw lang ang buhay ko. Hallelujah! Pwede bang makita ang mga kamay na nakataas? Pwede ba nating ipalakpak sa Panginoon? Come on! Come on, make it louder! Hallelujah! Come on, everybody, clap those hands! Hey! At sabay-sabay po natin yung awit naman. Araw-araw magpupuri, araw-araw sasamba. Araw-araw magpupuri, luwalhatiin ka. Araw-araw magpupuri, araw-araw sasamba. Araw-araw magpupuri, luwalhatiin
May ilalakas ba yan? Oh! Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang mapantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang mapantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Paglilingkuran, come on! Laging nahandugan, mapupuri at pasasalamat. Paglilingkuran, laging nahandugan ang Panginoon. Jesus, kayo naman, come on! Hallelujah! Oh, yes, God! Jesus, come on! Paglilingkuran, laging nahandugan ng pagpuri at pasasalamat. Paglilingkuran, laging nahandugan ang Panginoon. Jesus, ang Panginoon, ang Panginoon. Jesus, ang Panginoon. Jesus, kaya't sama-sama, kaya't sama-sama ang bawat pamilya. Sama-samang maglingkod, sama-samang maglingkod, purihin natin siya. Turo mo yung katabi mo, sabi mo, ikaw at ako, lahat tayo ay maglilingkod para kay Kristo. Minsan pa, kaya't sama-sama ang bawat pamilya, sama-samang maglingkod, purihin natin siya. Turo mo ba yung nasa likod mo? Ikaw at ako, lahat tayo ay maglilingkod para kay Kristo. O kami maglilingkod, maglilingkod, come on, ng aking pamilya. Purihin ko, Diyos! Biyaya niya'y sapat, anumang landas ang aming tahakin. Maglilingkod sa'yo, Panginoon. Sabay-sabay! Kami maglilingkod ng aking pamilya, kami magtatapat. Biyaya niya'y sapat, anumang landas ang aming tahakin. Maglilingkod sa'yo, Panginoon. Pwede po bang akbayan mo yung katabi mo habang aawitin natin? Maglilingkod, sige po, ng aking pamilya, kami magtatapat. Biyaya niya'y sapat, anumang landas ang aming tahakin. Maglilingkod sa'yo, Panginoon. O kaya't sama-sama, kaya't sama
Sama-sama ang bawat pamilya. Pwede ba nating itaas yung kamay natin? Sama-samang maglingkod, Purihin natin siya. ikaw at ako, ikaw at ako, lahat tayo ay maglilingkod para kay Kristo. Isa pa! Kaya sama-sama ang bawat pamilya, sama-sama maglingkod, purihin natin siya. Ikaw at ako, lahat tayo ay maglilingkod para kay Kristo. Ay maglilingkod para kay Kristo. Oh, hallelujah! Purihin sa Panginoon! Hallelujah! 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 At pwede mo po bang sabihin mo sa katabi mo, halina at tayo'y maglingkod sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, marami pong salamat. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat po sa katapatan mo. Salamat po sa biyaya mo. At salamat po sa pag-ibig na patuloy mong ibinibigay sa amin. Gusto ko po kayong tanungin, kamusta po yung isang linggo ninyo? Marahil po ang iba sa atin napagod, nadapa, na broken, nahirapan. Ang iba po sa atin na promote. Ang iba po sa atin may sinagot. Ang iba po sa atin may na-reject. Pero ngayong araw na to, gusto po nating alalahanin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kapatid, ano man ang sitwasyon ng buhay mo ngayon, gusto kong sabihin, mabuti at tapat ang Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya po sabi po dito sa aklat ng mga awit, 145, 1-3. Pwede po ba nating basahin? Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka, O Yahweh, at karapat dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap namin maunawaan. Hallelujah! Ngayong oras na to, hindi po aksidente kung bakit narito ka ngayon. Kundi narito tayo dahil dinala tayo ng Panginoon dito para maramdaman mo ang yakap niya, para maibigay mo ang papuri mo sa Kanya, at para po maranasan natin ang Panginoong Diyos. At sa mga napapagod, nahihirapan, ito po yung lugar kung saan na pwede tayong magpahinga. At pwede po ba nating itaas ang mga kamay na yan? Hallelujah! Panginoon, narito kami. Tinataas po namin ang mga kamay namin. As a sign, Panginoon, Lord God, na nagpapakumbaba kami sa inyong harapan. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, kung kami po, Panginoon, Lord God, ay nakalayo sa iyo, lumayo sa iyo. Patawarin mo kami at narito muli kami, Panginoon. Lalapit, sasamba, at nais kang maranasan. Nais mahagdan ang yakap mo sa aming mga buhay. Panginoon, ikaw yung kailangan ng puso na to. Ikaw yung kailangan ng buhay na to, Panginoon. Kaya, Panginoon, ngayong hapon na to, kami po ay lalapit, kami po ay aawit, kami po ay magtitiwalang muli, at kami po ay magpupuri sa iyo, pagkat dakila ka at mabuti ka sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos. Katagpuin mo ang bawat isa sa aming pagpupuri sa iyo. Hallelujah, napakabuti mo, O Diyos. Just feel the presence of God. Ito yung kapahingahan na hinahanap mo, kapatid. O Diyos, sa kabutihan mo,
ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, o Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, o Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, o Diyos, di kita, come on, bibiguin. Magtatapat sa'yo, ako'y maglilingkod. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, o Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, o Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, o Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, o Diyos, kay buti mo. Minsan pa po nating awitan ng Panginoon. Ikaw lamang. Yes, God! Kay buti mo. O minsan pa, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, o Diyos, di kita bibiguin. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. At sino po dito yung sinasabi mo, Panginoon, habang meron po akong buhay, habang meron po akong oras, habang po meron akong lakas, magpupuri ako sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Hindi man po kadalasan maganda ang pakiramdam ko, ang sitwasyon ko, pero Panginoon, hayaan mo na yung pag-ibig ko sa iyo ay maibigay ko at maipadama ko sa iyo. At sa awitin na po na ito, pwede ba natin tong awitin sa Panginoon? Panginoon, habang buhay pa ako, habang buhay kitang pupurihin at sasambahin sa buhay ko. Hallelujah!
habang buhay, papupurihan ka. Habang, come on! Maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko'y sa'yo'y iaalay habang buhay, habang buhay, papupurihan ka habang buhay. Pwede mo bang awitin to sa Panginoon? Come on! Hallelujah! Panginoon! Habang buhay, kami magpupuri! Oh, ang pag-ibig mo sa'yo habang buhay, papupurihan ka habang buhay, maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Oh, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Come on! Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, wala nang iba. Come on! Kaligayahan ko, oh, Jesus! Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Sa'yo lamang sumasamba. Oh, purihin ka, Panginoon! Maglilingkod sa'yo. Ikaw ay sapat, sa'yo magtitiwala sa habang. Pwede ba nating itaas ang mga kamay na yan para sa Panginoon? Come on! Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh!
karapat-dapat na purihin. Ika'y karapat-dapat na sambahin. Natatangi ka, O Diyos aking Ama, Ika'y nag-iisa. Ika'y karapat-dapat na purihin. Ika'y karapat-dapat na sambahin. Natatangi ka, O Diyos aking Ama, Ika'y nag-iisa. Suliranin man ay dumating, o mga matay sa'yo pa rin nakatingin. Anumang daang tatahakin, mananaig, mangingibabaw ang kalooban mo. Suliranin man ay dumating, mga matay sa'yo pa rin nakatingin. Anumang daang tatahakin, mananaig, mangingibabaw ang kalooban mo. Ika'y karapat-dapat na purihin. Natatangi ka, O Diyos aking Ama, Ika'y nag-iisa. Ika'y karapat-dapat, Ika'y karapat-dapat na purihin. Ika'y karapat-dapat na sambahin. Natatangi ka, O Diyos aking Ama, Ika'y nag-iisa. Ika'y karapat-dapat. Ika'y karapat-dapat na purihin. Come on! Pwede bang buksan lahat ng mga labi at purihin natin sabay-sabay ang Panginoon? O Diyos aking Ama, Ika'y nag-iisa. Ika'y karapat-dapat, Ika'y karapat-dapat na purihin. Ika'y karapat-dapat, natatangi ka, O Diyos aking Ama, Ika'y nag-iisa. O minsan pa, Ika'y karapat-dapat na purihin. Ika'y karapat-dapat na sambahin. Natatangi ka, O Diyos aking Ama, Ika'y nag-iisa.
kami narito dahil sa grasya mo. Kaya kami nakakapagpuri dahil sa iyo at para sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa buhay na to, ika'y karapat-dapat na sambahin. Ikaw ay karapat-dapat na mapaglingkuran. At ikaw ay karapat-dapat na mahalin. Panginoon, maraming salamat muli sa hiram na buhay na to, na patuloy mong pinagpapala, na patuloy mong iniingatan, na patuloy mong ginagabayan, Panginoon. Kaya sa buhay na to, Panginoon, nais namin palagi kang makita sa aming mga buhay. At sa mga oras na to, Panginoon, hindi lang kami narito para manalangin, hindi lang po kami narito para maihingiin sa'yo, kundi narito kami dahil para sa'yo at mahal ka po namin. Kaya, Panginoon, marami pong salamat sa katapatan mo, sa kadakilaan mo, at sa kabutihan na patuloy na ginagawa mo sa aming mga buhay. Panginoon, ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan na Jesus, ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen! Hallelujah! So maraming salamat po, and today kung napapansin nyo po ngayon, amen, na meron po tayong mga booth, may mga table tayo sa paligid because today is our ministry fair. Amen? So kung saan po tayo pwedeng mag-apply, pwede po tayo magkaroon ng opportunity na makapag-serve kay Lord. Amen? And of course, today din po, ito po yung first week ng ating month-long anniversary. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, Happy Anniversary! Ayan, po. At tayo po ay 20 years na po ang simbahang ito, and I am 11 years pastoring this church. Salamat sa Panginoon. Amen? At binigyan po niya tayo ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya. Amen? And today, I would like to go straight to the topic today. At ang gusto ko pong i-preach sa atin ngayon, ang title po ng ating message today is The Seriousness of Serving. Amen? Gaano po ba kaseryoso tayo o kaseryoso po ang Diyos when it comes po sa paglilingkod? Amen? Siguro po tayo, kapag tayo po ay may ginagawa, minsan gusto natin kapag importante sa atin to, ito po ay sineseryoso natin. Amen po ba yun? Amen? Kapag tayo po ay sa trabaho, ayan, sa trabaho, grabe talagang mag-o-overtime yan. Tama? Yung iba, grabe, may sakit na, nilalagnat na, o kaya kalahati na lang yung katawan, pumapasok pa rin. Amen? At least half day. Amen? Yung kayong kalahati nakapasok, yung kalahati hindi. So, ganyan po, seryoso tayo. Pagdating sa trabaho, pambira, hindi ka mapipigilan dyan. Amen? Sa trabaho. Kapag dating po sa mga estudyante naman, pagdating po sa kanilang pag-aaral, yan, talagang kahit sa bahay. Amen? Talaga pong nagsusunog ng kilay, pati pilik mata. Amen? So, kaya po ganyan po ang ginagawa. Because we are serious in what we are doing. We are serious in our work. We are serious in our study. Amen? But how about our service to the Lord? Amen. Paano po pa tayo dapat nagiging seryoso rin dito? Or you just take it for granted or you just neglecting it. Amen. Okay lang. Siguro, yung iba po, ang akala po nila ng pag-attend sa church ay naglilingkod na sila. Amen. There is a misconception of attending and serving. Amen. Medyo malaki po ang pagkakaiba yan. Pwede po tayong uma-attend. Salamat sa Lord. Kailangan yan. Importante yan. Gagawin natin yan. Amen. But you know what? You can do much more than that. At ano po yun? Yun po yung paglilingkod sa Diyos. Amen. Makakapaglingkod tayo. We are serving God by serving His people. Amen. Kaya po kung meron po kayong Bible, gusto ko po kayong dalhin sa 1 Peter chapter 4, verse 7 to 11. Amen. Alam niyo po yung chapter po na ito pong 1 Peter ay mensahe po ito ni Pedro. It is an epistle, amen, doon po sa Asia Minor, yung mga believers sa Asia Minor, because they are being persecuted, they are suffering, sa mga Kristiyano po doon, they are suffering, they are persecuted ng mga unbeliever o yung mga ibang tao po na kasama nila. Kaya po si Apostle Peter, pinadalahan po sila ng sulat, ng epistle. At ito po yung epistle ni Peter sa kanila. Sabi niya po dito sa may verse 7,
the end of all things is near. Ayan, di ba po, dinatopic natin yan malimit. Malapit na po ang pagdating ng Panginoon. Kaya po, nare-remind niya, ano ba yung gagawin mo bilang mananampalataya? Ano yung tayo mo bilang Kristiyano dapat? Kaya sabi niya, therefore, ayan po, pag sinabing therefore, he is concluding. Amen? Nagkukonclude siya, malapit nang dumating ang Panginoon. Amen? Pwede ba tapikin mo yung katabi mo? Sabi mo, malapit nang dumating si Lord, ha? Ayan, ako, medyo matamla yung pagkakasabi mo. Medyo lakasan mo lang ko, malapit nang dumating si Lord, ha? Ayan, ano po, no? So, malapit nang dumating si Lord, sabi niya, therefore, ano daw po yung gagawin mo? Be alert and of sober mind so that you may pray. Maging alerto ka, tignan mo yung mga nangyayari. At above all, sabi niya, love each other deeply. Because love covers over a multitude of sin. Amen? Pinapalakas niya yung mga mananampalataya. Sabi niya siguro, dahil sila po ay napapersecute, dahil sila po ay nagsasuffer during that time. Sabi niya, manatili kayo, malapit nang dumating ang Panginoon, magmahalan kayo. Amen? At sabi niya, offer hospitality to one another without grumbling. Ano po? So, hospitality, walang magreklamo na. Ito po yung gagawin natin. At ito po yung hinighlight niya dito. Amen. Sa may verse 10, ito po yung maganda po na, ito po yung main verse natin ngayon na gagamitin. After he concluded these things that you need to do, dahil po malapit ang dumating ang Panginoon, sabi niya, each of you should use whatever gift you have received to serve others. Amen? Tayo po ay may regalo na binigay ang Panginoon. Sabi niya, dapat gamitin natin yan para maglingkod sa Kanya as a faithful stewards of God's grace in its various forms. Ano daw po yung mga bagay na yan? If anyone speaks, they should do as one who speaks the very words of God. If anyone serve, they should do so with the strength of God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. Amen. Ito po yung letter ni Apostle Paul sa mga according to this, yung background po yan sa Asia Minor. Amen. Ito po yung kanyang ipinadala. And I believe this is the message of the Lord for us today. Amen. At binigyan po niya ng diin dito yung seriousness of serving. Amen. Binigyan niya ng diin sa may verse 10, kailangan may gift ka, may binigay sa iyo ang Lord, may regalo sa iyo, may talent sa iyo, may ability ka na binigay ang Lord sa iyo, dapat daw po ay gamitin natin. Amen. Bakit po seryoso ang paglilingkod? Amen. I would like to bring you to this point. Amen. Bakit ba seryosoin natin ang paglilingkod sa Diyos? But first point, bakit po? Kasi serving is stewardship. Amen. Medyo nagtama ba spelling? Opo. Serving is stewardship. Pag sinabi pong stewardship, it's all about administration, it's all about management. Amen. Binigyan tayo ng gift ng Lord, binigyan po tayo ng talent ng Lord, binigyan tayo ng ability ng Lord, at lahat daw po tayo ay meron yan. Amen. Wala pong exempted sa atin. Lahat may regalo tayo kay Lord. Amen. Pero ano daw po ang ginawa na? Ano po ang gagawin natin? Amen. So imagine kapag ikaw po ay nakatanggap ng regalo o ikaw ay nagbigay ng regalo. Sino po dito ang nagbigay na ng regalo? Amen. Alam niyo po, kanina lang, nakatanggap ako ng regalo. Ayan, kay Andeng. Saan ba si Andeng ulit? Ayun, dito sa harapan, meron po siyang regalo. Sabi ko, tatanungin ko pa lang, bakit ilang linggo kang wala? Hindi ko na natanong. Amen. Kasi binigyan ako ng regalo. Amen. Imagine po kung ikaw ay binigyan ng regalo, nagbigay ka ng regalo bago yung regalo na yun, na fit talaga, alam mo na bagay doon sa tao na yun bago hindi mo ginagamit. Ano po yung mararamdaman ng nagbigay? Malulungkot. Tama po? Malulungkot. Kaya kung magbigay kayo, dapat yung fit naman para magagamit. Amen? Yung fit naman. Kaya po, ganoon din po tayo. Amen? Ang Lord, binigyan po niya tayo. Sabi niya po doon sa binasa natin kanina, each of you should use whatever gift you have received. Amen? Each of you, ibig sabihin po, walang exempted sa atin. Bawat isa ay may gift na binigay ang Lord. Hindi ko alam kung ano yan. Gift of leading, gift of speaking, gift of healing, gift of serving, gift of giving. I don't know what kind of gift that the Lord put into you. Amen. But I believe there is
a gift inside of you na binigay ang Panginoon. Kasi sinabi niya sa kanyang salita, walang pwedeng magdahilan sa atin na wala akong talent, hindi ako nakapag-serve kay Lord kasi wala akong talent, wala akong ability. No, you're wrong because the Bible said so that each of us has a gift from the Lord. Amen? At ano daw pong gagamitin sa gift na yan? Amen? To serve others. As what? As faithful stewards of God's grace in its various form. Amen? Gagamitin mo yan to serve others. Kapag naglilingkod ka sa iba, yan po ay paraan mo para maglingkod sa Diyos. At kapag ginagawa mo yung paglilingkod na yan, ano po nangyayari? You become a faithful stewards of God's gift in your life. Amen? Amen? Kaya wag mong itago. Sabi mo sa katabi, wag mong itago. Amen? Kung magaling kang kumanta, grabe, hindi ka lang pang video okay kapatid. Hindi ka lang pang beer house. Amen. Yung iba doon, ang galing kumanta pag nando doon. Amen. Minsan patayo-tayo pa, paliyad-liyad pa, pero pag para kay Lord, hindi mo na. Di ba? Grabe, di ba? Kapag pumunta sa mga video okay, nakita kayo yung pagpumunta sa video okay, sa Ulado, di ba? Isang pagpunta niya doon, 10 kanta ka agad ang nire-reserve. Amen. Kala, concert yung gagawin. Amen. Yung mga susunod, di na makakanta. Amen. Pero bakit pagdating kay Lord, bakit ayaw mong ipagamit kay Lord yung boses mo? Amen? Alam niyo po si Chris Ann, yung kumanta dito, yung worship leader dito kanina, alam niyo po kung saan siya na-discover? Sa fan house. Grabe. Narinig siya, tumakanta po ng luha. Amen? Ages ang kinakanta. Grabe, di ba? Luha, pag natuyo, muta. Di ba? Yun po, tama ba? Si Joshua yung nagsabi sa akin, tama ba yung kinakanta niya? O anong kanta lang ages yun? Yun ba, baka ulan ba? Hindi ko alam kung anong klase po yung kanta. Pero doon po siya na-discover. Sabi ko, marunong ka palang kumanta. Wala tayong worship leader. Pwede ka na. Aba, grabe. Ano po, no? Wala nang iba eh. Yung time na yun, ano po, medyo hirap makuha. Pero dahil po ginamit, amen, ngayon, amen, ginagamit po ng Panginoong Diyos para sa glory ng ating Panginoon. Amen? Kaya wala po tayong dahilan para hindi po tayo maglingkod. Kasi sinabi din po ng Romans 12:6-7, in His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. If your gift is serving others, serve them well. If you are a teacher, teach well. Sabi mo sa katabi mo, teach well. Serve well. At hindi pa tapos, verse 8, if your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift for showing kindness to others, do it gladly. Amen. Ang dami pong regalo ng Diyos na binigay sa atin. Walang exempted sa atin na masasabi mo, so Lord, dadatan ka ng Lord at sa Judgment Day, tatanungin ka, anong ginawa mo, Lord? Wala po akong talent, wala po akong ability, wala akong gift. No, you are lying because I believe each of us has a gift. Kaya po, ang serving is stewardship. Pag sinabing stewardship, how did you manage the gift that God has entrusted to you? Nanatili ka lang bang nakaupo? Nakanatili ka lang bang ibinaon mo yung talent na yan? O ipinagamit mo yan para sa Panginoon? Amen. Are we still here? Are we learning? Amen. At ano ba po ba ang stewardship? Ang serving, you know what? Serving is an act of worship. Amen. Alam niyo po ba na ang pagdilingkod ay isa rin po itong uri ng pagsamba sa Diyos? Amen, na napapapurihan ng Diyos, nag-glorify ang Lord kapag tayo po pala ay nagdilingkod sa Kanya. Amen. Kaya po doon po sa verse na binasa natin, sa may verse 11, sabi, if anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things, what? God may be praised through Jesus Christ. Amen. To Him, the glory and the power forever and ever. Amen. Amen. So sabi niya, kung ikaw ay nakakapagsalita, salitain mo yan na nanggagaling ng kalakasan sa Panginoon, so that lahat ng ito na yung ginagawa, magkaroon ng papuri sa Panginoon. Mapapapurihan ng Panginoon, mabibigyan ng glory ang Diyos sa buhay mo sa pamamagitan po ng iyong paglilingkod. Amen. That's why service is an act of worship.
We are not just worshiping God through singing songs. We are not just worshiping God through attending service. Amen. We can worship God through our service. Amen po ba yun? Amen. Pwede mo pang i-next level yung pagsamba mo kay Lord. Kung uma-attend ka, nagsumasamba ka kay Lord dito every Sunday, praise God, okay na okay po yan. Pero may next level pa dyan. Amen. I hope and I pray that God will use your life mightily. Amen. At it's an act of worship. Kaya nga po sa book of Matthew, sabi niya po dito sa Matthew chapter 6:24, sabi niya, no one can serve two masters. Hindi, walang pwedeng maglingkod ng dalawang master. For you will hate one and love the other. Kasi nga po yung paglilingkod, sabi niya, for you will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and money. Amen? Bakit po yun nilagay niya? Kasi alam niya, yung serving, kung sino yung pinaglilingkuran mo, yun ang Diyos mo. Amen. Amen po ba? Amen? Kaya sabi niya, hindi mo pwedeng paglingkuran ng sabayan. It's either you will be devoted to one and hate the other. Amen? Kaya po ito po pala, we cannot serve two masters. Sino ba ang master mo? Amen? Kaya po hindi daw po pwedeng dalawa ito. Amen? It determines whom you love and whom you live for. Kung sino ang pinaglilingkuran mo, it determines whom you love and whom you live for. Kaya sabi rito, hindi ka kaya pwedeng maglingkod sa dalawang master. Amen? Ang tanong, sino ang master mo? Amen? Para malaman, kanino ka naglilingkod. Amen? Kaya po maganda na tanongin natin yung ating sarili ngayon, kanino ba ako naglilingkod? Amen? Kanino ba ako naglilingkod? Maganda po na malaman natin yan and we can reflect in our life that we need to serve the Lord. Amen! Amen. Hallelujah. And thirdly, this will be my last main point. Amen. Pangatlo po, bakit pa po ba importante, bakit po ba seryoso ang paglilingkod sa Diyos? Because we will be judged by our service. Amen. We will be judged. Alam niyo po itong judgment na ito, this is not about your salvation. This is not about your position in Christ. Amen? Alam niyo po, at the end of our life, there will be two judgment. Meron po tinatawag na Great White Throne. Yung Great White Throne na yun po yung judgment para sa mga unbeliever. Yung mga hindi na nampalataya kay Kristo, amen, i-judge po sila and they will itatapon po sila sa impyerno. By the way, sa impyerno po, iba-iba rin ang level po doon. Yung mga sobrang makasalanan, mas matindi yung punishment nila. Iba-iba rin po. Amen? At pagdating po sa atin, sa ating pong mga mananampalataya, we will be judged also by our works, by our service. Amen? Sa langit, meron pong tinatawag na Bema Seat. Amen? Bema Seat where there will be awarding in heaven. Wow! Amen? Awarding in heaven, meron pong graduation. Amen? Na lahat ng mga tao na naglingkod kay Lord ay gagantimpalaan po ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Ang sarap po nun, Pag tayo po ay nakakakuha ng award sa lupa, proud tayo, tama? Pinopost pa natin. Amen? Diba? Thank you, Lord. Diba? Pinapakita natin, proud tayo. Amen? Mayroon kang nakuhang award sa eskwelahan. Grabe, proud na proud ang nanay mo, ang buong angkan, proud sa'yo. Amen? Nanalo ka sa sports, nanalo ka sa isang patimpalak, proud tayo. Amen? Ikaw ay nakapasa ng board exam, grabe, proud tayo. But those are temporal. We will leave all those things on earth when we die. Amen? Ano ang dadalhin mo? Yung pong reward mo na ginawa mo para sa Panginoon. One day, we will be rewarded by Jesus. Amen? Sarap po ng graduation yan. Amen? Pagka tayo po ay nandiyan na, saan po yan? Ito po yan sa may 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For sabi niya po dito, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body. Kung ano man yung ginawa mo dito sa katawan na ito, naglingkod ba yan? Amen? Pinagamit mo ba yan kay Lord? Amen? Nagamit ba yung katawan na yan? Nagamit ba yung buhay na yan para sa Panginoong Diyos? Amen? And all of those things, you will be rewarded. Sabi nga po din sa Matthew, amen, yung lang magbigay ka lang ng malamig na tubig sa kanyang lingkod, ay hindi nakakalimutan ng Diyos yun.
Amen, ire-reward ka ng Diyos in that simple act of kindness to the man of God, to the servant of God, ay ire-reward po ng Panginoon. Kaya po, tanungin mo katabi mo, marami ka na bang reward kay Lord? Amen? And one way we will be rewarded is through our service to God. Amen? Kaya po ang ating simbahan, naghahamon ng church. Maglingkod tayo kay Lord. Samahan nyo kaming maglingkod kay Lord. Amen? We are not saved by service, but we are saved for service. Amen. Hindi ka maliligtas ng iyong paglilingkod sa Diyos. Ulitin ko po, no amount of good works will save you. No amount of service will save you. But we are saved to serve. Sabi mo sa katabi mo, we are saved to serve. Amen. We have been saved by grace through faith and not by our works. Para wala po tayong ipagyayabang. Amen. Pero tayo po ay niligtas ng Lord. Hindi po para umupo lang, manunood lang, mag-expect lang kung anong gagawin next. Hindi po ganun. Amen. Tayo ay niligtas ng Lord. Para ano? Para gamitin yung buhay mo para sa kanyang kaluwalhatian. Amen. We are saved to serve. Amen. Kaya po, gusto ko pong ipaalala sa atin ngayong pong umagang ito that we are created to serve. Alam niyo po, yung ating pong buhay, nakadesenyo po yan na maglingkod. Kaya whether you like it or not, you are serving someone. Whether you like it or not, saan ka man pupunta, trabaho man yan, school man yan, negosyo man yan, nasa bahay ka man, papansin mo yung ginagawa mo, nagsiserve ka naman. Amen? Kahit saan ka pumunta, nagsiserve ka. Tama po? Because that is the design of God in your life. Dinisenyo niya po tayo na maglingkod. Pero ang gusto po ng Lord, maglingkod tayo sa Kanya. Na magamit yung buhay mo para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. For all created through Him and for Him. In Colossians 1:16, anong sabi po doon? For all things are created through Him, through Jesus Christ, and for Him. Ibig sabihin tayo po, kasama tayo sa nilikha ng Diyos at tayo ay para sa Diyos. Ikaw ay nilikha ng Diyos at ikaw ay para sa Diyos. Amen? We are created to serve God. Amen? Kaya kung hindi ka pa po naglilingkod, bihira, sayang po, kaya ka dinesign ng Lord. God has designed your body, yourself. Dinesign niya, winar niya yan ng mga talent, ng mga abilities. Hindi po aksidente na nasa iyo yan. Sinadya ng Diyos na sa iyo yan, ability na yan, yung talent na yan, para para magamit ka sa kanyang kaharian, sa kingdom ng Lord. Amen? Kaya po, di ba, kailangan mag-serve na tayo. Amen? Gano'n pa natin karaming panahon ang sasayangin natin, oras, araw, amen, para po hindi magamit ang buhay para sa Panginoon. You know what? Yung pong ating paglilingkod ay laging andyan, pero po ang opportunity, ang time ay hindi palaging nandoon. Are you still here? Amen? Pwede pong ang ating paglilingkod ay laging nandiyan, but the time is not always there. You don't know when is the time when God will say to you, time's up. At pag sinabi yung time's up, ay Lord, saglit lang hindi pa ako nakakapaglingkod. Sorry, I have given you your lifetime for you to serve. Pero sayang po kung hindi po natin nagamit yung ating buhay para makapaglingkod sa Diyos. Amen po ba yun? Amen. At ano pa po, we are commanded to serve. Napakarami po, ilan lang itong aking mga pwedeng mailagay dito, napakaraming verses sa Bible na ang mga anak ng Diyos ay sinasabihan niya na maglingkod kayo sa Diyos. Amen? Maaring naglingkod na tayo sa mundo. O kaya, baka yung iba sa atin, naglingkod na tayo sa demonyo ng matagal na panahon. Ang pira. Amen? Sayang naman yung buhay mo. Tagal mong nagamit. Ang tagal mong nabubuhay. Ang nakagamit, demonyo pa. Amen? At sabi niya po sa Romans 12:11, never be lazy but work hard. Huwag kang maging tamad. Amen? But ikaw ay mag-work hard, sabi, serve the Lord enthusiastically. Wow! Amen? Pwede bang tapikin mo yung katabi mo? Huwag kang maging tamad. Yan. Parang nahihiya yung iba. Parang totoo kasi. Amen? Hallelujah. Amen? So, don't be lazy. Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically.
Seryoso ang Lord pagdating sa paglilingkod. Kaya kinakausap niya lahat, ang laziness ay hindi galing sa Diyos. Ang laziness ay gawa ng kaawayan sa buhay mo. That's why you are not designed to be lazy. You are designed to serve God. Amen. Our learning. Amen. Kaya po, serve the Lord enthusiastically. Amen. Enthusiastically. Amen. Serve the Lord. Kailangan po ito pala ang ating galaw. Amen. And sabi niya po sa may Psalms 102, ito lang, ilan lang verse na ilalabas ko kasi baka pumagal ako, magsasalita pa mamaya yung mga word heights natin dito. Amen. Ano pa po ang aking sasabi ng Lord sa Psalms 100 verse 2? Serve the Lord with gladness. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Amen. Hindi ka lang pala pupunta sa presensya ng Diyos para kumanta, para umawit, para mag-worship. Pero sinasabihan ka rin ng Lord, anak, mag-serve ka naman. Mag-serve ka naman. Amen. Mag-serve ka ng masaya, hindi napipilitan. Amen. Sino po dito yung masayang naglilingkod kay Lord? Alam niyo po, napakasaya po mag-serve kay Lord. The greatest fulfillment, amen, in our life na pwede niyo pong maramdaman ay yung pong makapaglingkod kay Lord. Kayong iba hindi maintindihan eh. Pag naglilingkod na, di ba, malimit na tayo dito, nagagamit yung buhay natin, kada gawain, andito tayo to serve the Lord. Ang iba, ang mundo hindi ka maiintindihan. Sabi niya, bakit lagi kang andyan? Di ba? Wala ka namang natatanggap dyan, wala ka namang sahod dyan, bakit lagi kang nandyan sa church? Because they don't know the feeling of fulfillment and satisfaction in serving the Lord. Amen? Maiintindihan mo lang yan kapag kasama ka na rin na naglingkod sa Panginoon. Where you will only understand those who are serving God, the feeling of those who are serving God when you will serve God. Amen? Kaya po yan, serve the Lord with gladness. Amen? And ito po, hinabol ko lang to. Dapat preaching ko pa to next week. Pero ang ganda po kasi, baka kasi absent ka next week para makita mo to. Amen? Hindi ka lang pala kinukumand ng Lord para maglingkod. Amen? Yung nabasa ko, sabi ko pambihira, hindi pala command lang. Nire-require pala nito ang Lord, ang mga tao, ang mga anak niya na maglingkod sa Kanya. Saan ko po nakita yan? In Deuteronomy chapter 10 verse 12. Sabi niya, and now Israel. Who is Israel? This is the people of God, and we are spiritual Israelites because of Jesus. Amen. And this word is also for us. And sabi niya, and now Israel, what does the Lord your God require of you? Wow. Amen. At yung inaaral ko po yung word na require, it means a must. Andiyan po tayo? A must. Amen. It is a must. Bilang malingkod ng Diyos, bilang anak ng Diyos, ito palang nare-require ng Diyos sa akin. He requires only that you fear the Lord your God and live in a way that pleases Him and love Him and serve Him with all your heart and soul. Wow! Sabi mo sa katabi mo, nire-require ka pala ni Lord. Pwede bang tapikin mo lang konti, yugain mo lang konti? Nire-require pala tayo ni Lord. Grabe! Ngayon lang natin nalaman. Amen? Nire-require ka pala. O kaya bulungan mo lang konti. Nire-require pala tayo ni Lord. Diba? Para hindi halata na ikaw din na-shock ngayon. Amen? Nire-require tayo ng Lord na maglingkod sa Kanya. Amen? Kasi po yung paglilingkod sa ating Panginoon ay hindi po kabigatan, kundi kagalakan. Amen? Amen po ba yun? Kaya po, bakit po natin ito ginagawa? Bakit po ang simbahan nagyayaya ngayon? Kaya kita nyo ngayon, may worship department, may outreach, may relationship department, may discipleship, may admin, nakakalat po yung mga departments ng church natin. They are now, niyayaya tayo na maglingkod sa Panginoon through this department. Kung ano ba yung talent mo, ipagamit mo sa Panginoon. Amen? Bakit po ang church natin ay meron pong vision? Ano po ang vision ng church? Born Again Zambales. Amen? We want to have a born again province, a born again nation. Pag sinabi pong ma-born again, sila po ay makakilala sa Panginoon. At hindi po to kaya ng iilang tao lang. Hindi po to kaya ng
iilan lang na tao na maglilingkod para po mangyari itong born again Zambales. Kaya po sa atin, meron po tayong mga departments na tawag po natin yung WORDA. Amen? Ako po ay nakapagtrabaho sa corporate world. Amen? When I'm an accounting manager, amen, admin manager, time na yun, may mga department. Amen. At doon po kami nagre-report sa aming mga department head. Amen. At sa ating pong church ay meron din pong WORDA. Ano po yung WORDA na yan? Mga departments po yan. May worship department, outreach department, relationship department, discipleship department, at meron pong admin department. And ito pong mga to, these are the one who are functioning in this church. Para po may maayos tayo na worship service, magkakanta, may mag-worship, may mag-usher, may magma-marshal para maayos yung parking, may maglilinis ng church, may magsa-Sunday school, mayroon pong magmi-media, mayroon pong gagawa ng PowerPoint, may magpapaganda ng sounds, para po pagdating natin, okay na. Amen. And I pray, hindi ka lang darating na okay na. Sana ikaw din yung nagpe-prepare para maging okay. Amen! Amen. At sa atin po ngayon, this is the numbers of our workers today. Sa worship, we only have 44 workers. Sa ating pong outreach, may 70 workers tayo. Sa work, sa relationship, may 77. Discipleship, meron po tayong 22. And admin, we have 35 workers. At yung iba po dyan, multiple pa ang ministry nila. Amen. But you know what? This kind of numbers is not enough to conquer this province for the Lord. Ang goal po natin na mangyari po sana this year or maybe up to next year is 500 volunteer workers. We are serving 500 to 600 people each week in this church. Amen. Yun po yung mga dumarating at sana po hindi na po tayo pinagsisilbihan lang, kundi tayo din po ay nagsaserve. Amen. Amen po ba yun? Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos? Amen. I hope one day or today, maybe that one day is today, na yung nagpe-pray ka, kailan kaya ako makakapag-serve kay Lord? O nagdadalawang isip ka, mag-serve kaya ako kay Lord? Amen. You know what? Now is the time to serve Him while you're still strong. Kasi pagka hindi na kaya, ang bihira. Paano kung naka-wheelchair ka na? Diba? Na-stroke ka na, ngiwi ka na. Doon mo pa sasabihin na, Lord, I will serve you. Ang pirang hirap naman pag gano'n. Instead na makakatulong ka, baka ikaw pa yung itutulak sa wheelchair para sabi makapaglingkod. Amen? Sana wag po tayong dumating sa ganong pagkakataon. Amen? And we are not just commanded to serve. Amen? Alam niyo po, we are compelled to serve. Amen? Ito pong compelled na ito, hindi po ito yung pinipilit tayo ng Diyos. Saan tayo nakukompel? Bakit? Kasi ang Diyos, ang una palang naglingkod sa atin. Did you know that? Amen? Ang ating Panginoong Hesus ang unang naglingkod. Pambira kaya sabi niya po dito sa verse, Mark chapter 10 verse 45, for even the Son of Man, Jesus Christ, anong ginawa ni Jesus? Did not come to be served. Hindi siya pumunta para po siya ay paglingkuran, but to serve. Amen. Ang sabi niya, paano siya naglingkod? And to give His life as a ransom for men. Grabe, nakakahiya naman. Ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari, pinaglingkuran tayo. Paano tayo pinaglingkuran? Yung itinigis niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. That is how God serves you. Kaya ang tanong, sino ako para paglingkuran ng Diyos? Kaya I am compelled to serve God. Pag sinabi kasing compel is to force. This is to compel, hindi po tayong pinilit, hinila, hindi po ganun. We are compelled by His love to serve Him. Amen? Amen? Kaya tanong mo, sino ako para ang isang Diyos paglingkuran ako? O ibahin ko ang tanong naman, sino naman tayo para hindi maglingkod sa Diyos? Na kung ang Diyos ay naglingkod sa atin, give His life for us. Amen? Kaya dalangin ko po as we end this service,
all of us here will become part of this ministry. Ano man yung pwede mong gawin, mamaya the word ahead will explain to you. They will have 2 minutes to explain it. Amen. And I hope makapag-serve po tayo. Amen. At alam niyo po, bago ko po ito tapusin, matcha-challenge po ako dito sa buhay po ng ating kapatid na si Tatay Teddy. Si Tatay Teddy po ay nakay Lord na. Amen. Hindi po yan yung nasa kaliwa at hindi rin po yan yung nasa kanan. Amen. Baka magkamali kayo. Amen. Huwag niyo na pong intindihin yung nasa kaliwa at sa kanan. Amen. Kami lang po ni Brother Darwin yan. Amen po, no? Nasa gitna po si Tatay Teddy, siya po ay nasa Panginoon na. Grabe yan po ay nag-CLDP yan. CLDP, kinumpleto niya yung CLDP niya. Yung iba maraming dahilan bago mag-enroll, siyempre marami. Si Tatay Teddy po ay yung nakakilala kay Lord, stroke na po yan, kalahati na lang ang katawan. Kalahati na lang, pag pumunta po sa church yan, nahihiya ako minsan, kasi maaga pa sa akin. Grabe, sabi ko, Tay, ba't andito ka na, Pastor? Di ba, maaga ako. Na-stroke na po yan, naglalakad pa yan minsan, ganun na po yan. At alam niyo po, nag-a-usher pa yan. Grabe yung kalahati, hindi na, patay na yung kalahati, hindi na gumagana, pero yung isang kamay, ito kaya pang maglingkod ng kalahati, Lord. Yung kalahati, kaya pang maglingkod, gagamitin ko pa to para sa'yo. Kakamay pa yan ng tao pag dumarating. Kakamay ng tao, kalahati na lang. Pero kahit kalahati, pambihirag, dito na siya nakakilala kay Lord, ganyan na eh. Amen. Eh ikaw, tignan mo nga, buo pa ba? Pakihawak kayo katabi mo kung buo pa. Wow, sariwang-sariwa. Amen. Sariwang-sariwa, napakalakas. Amen. This man is with the Lord right now. Amen. Grabe po ang buhay, ang testimony ng taong ito. But you know what? Yung time na siya ay nakakilala kay Lord, truly, yung 180 degree. Amen. He grew in the Lord. Ano po? At siya po ay naglingkod sa Lord. Kaya po ngayong umagang ito, sana wag na nating hintayin na maging kalahati yung katawan natin o tayo po ay tatdan ng Lord na hindi pa po tayo nakakapaglingkod. I hope this time today will empower you and encourage you, Lord, I will serve you. Amen? Dahil seryoso po ang Lord sa ating paglilingkod sa Kanya. Amen? Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Kami will stand up today. Hallelujah. Kami lift up our hands to the Lord. Pwede po bang tayo yan? Kung ito po yung, ngayon pong umagang ito, I don't know if God is speaking to us right now. At sinasabi sa iyo ng Panginoon, anak, pwede ko bang gamitin yung buhay mo? Pwede ko bang gamitin yung buhay mo? I don't know, gaano pa kahaba yan. Kung mahaba pa yan, salamat. Maraming pang time na makakapagagamit ng Lord yan. But we don't know how much time left in us. Kaya ngayong umagang ito, habang tayo ay kaya pa, habang Lord, pwede ba pang gamitin itong buhay na ito, Panginoon? Pwede pang magamit sa iyo, Panginoon? Now is the time to serve the Lord. Amen. Kaya lift up our hands to God and worship Him with this song right now. Hallelujah. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo,
ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo malulugod ako. Yes, Lord. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Minsan pa. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Hallelujah. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita Hallelujah. bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Hallelujah. Lord, is our prayer today, this morning, O Lord God, na kami po ay magtatapat sa iyo at maglilingkod sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, ang iba sa amin dito, matagal mo na kaming sinasabihan. Matagal na namin itong naririnig, matagal nang may conviction kami na maglingkod sa iyo. But we are always have an excuse, O Lord God. But Lord, today I pray that now is the time to commit our lives to you in serving you, O Lord God. Panginoon, Lord, ang iba sa amin, dating naglingkod at nawala. And Lord, now, you're telling to your children, come back, anak. Pwede ka bang bumalik? Balik ka, serve ka ulit. God wants to use your life once again for His glory and honor. Kaya ngayong umagang ito, Panginoon, Lord, we want you. We want to serve you, Panginoon, at nawa, sama-sama kami, Panginoon. Sama-sama kaming maglingkod sa iyo. Sama-sama kami na magamit yung aming buhay para sa iyong kaluwalhatian. Sama-sama kami, Panginoon, na mawin ang probinsyang ito. Mangyari ang Born Again Zambales. Mangyari ang Born Again Pilipinas. Nang kasama kami na gumagawa sa iyong ubusan, Panginoon. Hindi lang kami nanonood, hindi lang kami nakaupo, hindi lang kami nag-o-observe. But Lord, today is the day, O Lord God, that we will commit our life to serve you and honor you, Panginoon. Kaya salamat po for this wonderful time, Panginoon, na kami po ay makakapaglingkod sa iyo muli. So we honor you and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Amen. He is moving in this place. Kung marami kang natutunan sa kanyang salita, huwag kang mahihiyang i-share yan sa iyong C2S group this week. For our tithes and offerings, you may send them through GCash or bank na naka-flash sa inyong screen. Your COJ family would also love to pray for you, kaya feel free to message us on how to pray for you. Kami ay nagagalak na makasama kayo sa ating online worship service. We pray na makasama ulit namin kayo dito o sa ating church next week. Once again, I am Lou. God bless and see you all next week.